Alhamdulillah, lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tayo magpasalamat sa Kanya, nashkuruhu. Tayo magpasalamat sa Kanya sapagkat una, ginawa niya tayong mga Muslim. Nilikha niya tayo bilang tao na sumasampalataya sa Kanya. Everybody say, Alhamdulillah. Ngayong hapon ito, bago ko sisimulan ang ating talumpati, gusto ko sanang alamin kung sino ang maranaw dito. May maranaw ba? Adna maranaw, oh. Yung mga Maguindanao, ay masya Allah, mga lusog sa tiyan. Ang mga tausog di, matao di sab. Okay. Ngayong hapon, gusto kong ipaalaala sapagkat ang programang ito, ang layunin niya ay upang magkakabuklod ang lahat. Ibig sabihin, regardless kung ano ang tribo mo, kung ikaw ay Maranaw, kung ikaw ay Maguindanao, kung ikaw ay Tausog, ikaw ay Iyakan, Kagan, I am from Davao and I am Kalagan. Pero wag natin isipin yon. Ang programang ito ay nagbubuklod sa atin upang alalahanin na tayong lahat ay pantay-pantay sa pananaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, mashallah, ang unang speaker kanina at pangalawang speaker all the way from Marawi and Metro Manila, and they were both Maranao. And the third speaker was the Maguindanao, and the fourth speaker is Akagan. It symbolizes unity. Allah said in the Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nas. Allah is calling the attention of everyone else, regardless of religion, regardless of color, and regardless of language. So Allah napitaluan tanuning. Allah is calling our attention. Tinawag tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Allah created you from a single male and a single female. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Nilikha tayo mula sa isang lalaki at isang babae. At mula sa kanilang dalawa nilikha ang iba't ibang uri ng tribo. Ngunit, I am not better than you, and you are not better than me. Hindi ka mas mainam sa akin, at hindi rin ako mas mainam sa iyo. Pantay-pantay tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum, ngunit ang pinakamainam sa Allah, ang pinakamalapit sa Allah, ang pinakadiri to Allah, the lovable one to Allah, those who have faith in mga tao, yung mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Let us ask Allah, pangintano ko Allah, na mamayang pag-uwi natin, lahat ng natutunan natin mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon ay mailagay sa utak. Mailagay sa utak at the same time ay gawin ng katawan. Inshallah? Inshallah? Tayyib. Ngayong hapon, okay, kaninang umaga ang pinag-usapan ay ang tinatawag na mga duty, mga responsibility ng magulang sa kanyang anak at ang responsibility ng anak sa kanyang magulang. Sa sunod na tagapagsalita, ipinaliwanag niya ang iyong karapatan sa iyong kapwa kapatid na Muslim.
At yung tagapagsalita, ipinaliwanag niya ang mga bagay na may kaugnayan sa pag-aayuno. At lalong ipinaliwanag niya ang pag-aasawa ng higit sa isa. Tama? Sige, bago ako magpatuloy, sino na ang may gusto magpa-asawa ng dalawa? 3, 4. Meron? Ibig sabihin, wala pa po tayong natututunan. Dapat na niya suwatan iman to. Dapat na. The moment that they will not accept sa tempo na hindi natin tanggapin kung anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, there is something in our hearts. Meron pang problema yung ating heart. Akala ko kanina, nagtatawanan na tayo dahil okay na tayo. Yes, Sheikh, papayag na kami, mashallah. Yung pala, hanggang tawa lang pala. Subhanallah wa bihamdi. Now, why do we need to speak? Bakit kailangan natin pag-usapan ang may kaugnayan sa pamilya, ang may kaugnayan sa kapatid, ang may kaugnayan sa tinatawag na pagitan ng Allah at kanyang alipin, sapagkat marami, madakal, mataod, niya kadakdakal, sumangataw, mag-aayuno sa buwan ng Ramadan. They are going to fast. Mag-aayuno, pero wala silang makukuha maliban sa uhaw at pagkapagod. Linto. Bakit? Limada. Dahil marami mag-aayuno na hindi sila magkakabati-bati ng kanyang kapitbahay. Tama, mali? Maraming mag-aayuno na hindi niya bati ang mismong kanyang kapatid. Subhanallah. Maraming mag-aayuno na hindi niya mismo bati ang kanyang magulang. Kaya ang symposium na ito ay paghahanda upang magkaroon ng pagkakaisa, makamit ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, slide please. Maybe ngayon pa lang tayo maka-experience kung ano yung aking sasabihin ay makikita ko ninyo on the screen. Alright? So no need to look at me. Hindi na kailangan tumingin sa akin. Manood kayo doon. Lahat ng sasabihin ko ay nandoon. Mga kapatid, sino ang gustong pumunta ng Maynila? Taas ang kamay. Walang gustong pumunta ng Maynila? Sino ang gustong pumunta ng Boracay? Taas ang kamay. Wala rin? Okay. The moment na masagot ninyo mamaya ang aking tanong, bibigyan ko kayo ng free round-trip ticket wherever you go in the Philippines. Deal? Deal or no deal? Deal! Alright. So you have to listen carefully because my question is on the screen. Makilig ha? Tama makilig ka no ha? Ha? Toy. First, eto na. These are the clue. Eto po yung clue ng ating mga question mamaya. Nandito lang yan. Ita-translate natin sa Tagalog para mas naiintindihan. Una, sabi niya, recognize the main source of a good life. Katawan o manusia, kaingatan sin tao, in main source of happiness. Okay? Main source of happiness. Marita, in kamatauran, madakal, marami sa mga tao ang nag-iisip na the good life lies on the money. Basta madakal kay pera, marami kang pera, your life is good. Ang inisip ng tao, kapag professional lahat ang kanyang anak, na life is good. Sabi ng speaker natin kanina, naintindihan na ibig sabihin ng politika, di ba? Ang nasa isip ng tao kapag he is holding a position, nasa kanya ang magandang buhay. Now, alamin natin, alamin natin ngayon, ano ba talaga ang source of happiness?
Ano ba talaga ang pinanggagalingan ng magandang buhay? So that is number 1. Number 2, list down the duty of a servant to Creator. Ipalista. Maililista mo mamaya, ano ba ang duty ng isang Muslim sa iko Allah? Okay? Ano ang iyong duty? Ano ang dapat natin gawin sa Allah? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3, determine the main duty of every Muslim. Sa lahat ng duty ng isang Muslim para sa Allah, alin ang pinaka number 1? Mag-asawa na marami? Hindi. So, sasabihin mo sa akin, Ustad, okay yan. Do not talk about asawa ng madami. Kung hindi, baka hindi ka makababa mamaya. Alright. So, please, turn off your cell phones or turn it into a silent mode. Okay? Kasi magko-concentrate po tayo. Mamaya may tanong at meron po tayong round trip ticket going anywhere else in the Philippines. Okay? At hindi lang Cebu Pacific, via Philippine Airlines. Kausap ko yung manager ng isang hotel yata kanina sa Tomas Morato, Quezon City. Sila yata mag-host sa inyo pag pumunta kayo doon, inshallah. Bi'idhnillah. Taib. Pangalawa, listen. You have to listen and listen and listen. Makinig po, dahil mamaya bababa po ako dyan, dahil yung matutulog, siya po ang aking tatanungin. Deal or no deal? Deal. Okay. Then take note important matter, and then please participate. Let's move on. Let's begin with this one. Let us answer this trivia. Trivia po ito, ha? Alam mo ba? Hindi pa nga natin alam, kaya aalamin eh. Alam mo ba? Did you know that the source of a good life lies upon the performance of our duty to Creator? Ibig sabihin, alam ba natin na ang dahilan ng magandang buhay in sabapan, okay? Yung dahilan ng